Alright, mga kapatid, manunood na naman po tayo ng reaction video. Ito'y galing po sa Pinas News Insider na may pinamagatang. Grabe to, boying nagwala sa matinding pasabog ni Libiste, Kiko, Legarda, Cabral, may taning sa palasyo. Taning, ha? Okay, mga kapatid, alam nyo, nabasa ko lang kay Sir Jack. Sabi niya ng ganun, parang pang-asar doon sa mga dilawan at saka nagkakampi ang mga PBBM, no? Hindi ko lang sila lubos maisip na bukod sa nagkakampihan sila, naghihimuran sila, di ba? Pabayaan na ho talaga ang kanilang mga pag-iisip. Kahit alam na ho nilang mali, tinutuloy pa rin nila. Ito, may papakita lang ako, ano? Yo, mga kapatid, ito po yung nabasa na ho natin, no? Sabi kasi ni Jay Sonsa sa kanyang page, walang kwenta ang Cabral Files. Walang Duterte kahit isa. BBM, LAM, Sandro Romualdez, Soto, Lacson, etc. Yun lang ang meron. So, kasi sinasabi ni Iskol Bukol, ni Iskol Bukol na parang aksaya lang sa oras yung Cabral case, no? Di halatado talaga na nilalayo po nila yung issue. Paano po kung dun sa Cabral case na yan, nandun dun lahat ng ebidensya? Paano pag-aaksaya ng oras? Simula ho nung pumalit kayo dyan, kayo ang naging Senate President, tapos si Ping Lacson yung Blue Ribbon, nagkandaleche-leche na yung investigasyon, tumagal na. Lumagpas na ho ng Pasko tsaka bagong taon. Samantalang nung kay Sir Marcoleta, halos malapit na, abot kamay na po yung hustisya para sa mga magnanakaw. Ang problema, naging ganito pa, tumagal. Tapos sasabihin nyo yung Cabral case, aksaya lang sa oras. Parang sinasabi nyo na rin na takot kayo doon sa Cabral case. No, yun lang akin, ha. Opinion lang naman to. Kaya itong Pilipinas, wala na ho tayong sumbungan. Kasi yung susumbungan mo, kakampi din nila, ombudsman. Yung korte, medyo, ako, nababagalan talaga ako Sabihin na natin, kakampi pa rin yung korte, pero wala namang nangyayari, puro announce lang. Wala din. Wala. Sabi ko sa inyo, si VP Sara nga ngayon gusto nilang pa-impeach. Biruin mo, aasikasuhin nila yung impeachment kay VP Sara. Seryoso? Samantalang dun sa bilyong-bilyong pondo na nawawala, wala lang din kayo. Ganun ho ang Pilipinas ngayon, kaya magsigising na ho kayo. Wag ho kayong basta-basta naniniwala sa mga bayarang media lang. Okay, play ho natin ito, no? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na tila hindi natutulog ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos nagulat at nagimbal ang mundo sa biglaang pag-aresto at dinala ng US military ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro sa New York, Amerika nang dahil di umano sa cocaine at korupsyon. Ayon kay Jason Sa, Congressman Kiko Barzaga, tila naglabas ng nakakagulat na babala at matinding pangamba sa gobernong ngagba ni Marcos Jr. Ano kaya ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng balita ngayon, Representative Kiko Barzaga, nababahala sa sinapit ng Venezuela, baka susunod na tayo. Nagpahayag ng matinding pangamba si Congressman Kiko Barzaga, kinatawa ng Cavite 4th District kaugnay ng naganap sa Venezuela matapos ang ulat ng marahas na paghihimasok ng Estados Unidos na nauwi umano sa pag-aresto at pagpapadala kay Venezuela President Nicolas Maduro sa Amerika.
Sa isang pahayag na kumalat sa social media, diretsahang inugnay ni Barsaga ang nangyari sa Venezuela sa mas malawak na usapin ng soberanya ng mga estado at kung papaano ito maaring masapawan ng banyagang kapangyarihan kapag pinaira lang puwersa sa mga lider na inuugnay sa iligal na droga. Pinasabog ang Venezuela dahil may drug lord silang presidente. Natatakot ako na baka susunod na tayo. Unquote. Ito po ang magiging topic natin for today. Boying, nagwala dahil kay Leviste. Pambihira talaga. Hoy, Boying, kamusta na ikaw? Ayusin ang... Ano yun? Ba't ganun, no? Sabihin na natin, exaggerated lang yung pagsabi ng nagwala. Siguro sinabi na iinis, no? So, tama ba yung mga opinion ko na wala na tayong malalapitan? Kapag ka nararamdaman nila na mabubulilyaso sila, maiinis sila. Alam nyo, mga kapatid, biruin mo, kakasuhan nila si Leviste. Ay, kakasuhan, iniimbestigahan. Siya ngayon ang binabanatan. Old school type na po kasi yung mga ganon. Kapag nag-iingay po yung isang matino, nakikita niya, ang daming buaya dun sa kongreso. Dapat yung mga yung mga masasamang tao po yung patahimikin, hindi yung mabuting tao. Ang problema, kung lahat ng mga nandoon kapanig po ng presidente ngayon, wala na tayong magagawa talaga. Yan ho, ang buong nakikita ko, masakit man. Mas mataas pa nga ang tsansang mapakulong nila si BP Sara. Ang sakit pero biro mo, 100 million, something like that. Papakulong nila si BP Sara samantalang sa bilyon-bilyon kung sino-sino na lang dinampot nila. Wala. Yung taong bayan naman, ayaw magkaisa. Alam mo, mas bilib pa ako dun sa mga iglesia ni Cristo, di ba? Yung mga INC. Talagang nagkakaisa sila pagdating po ng mga rally. Pero itong mga kababayan natin, sala-salabat po yung iba pag nagka-rally. Yung mga kakampwet, alam nyo, makisama kayo. Ang problema kasi, ayaw nyo din kay BP Sara. Ganun lang naman yun tuloy ho tayo, Pangalawa, Leviste nagbigay ng taning sa mga magnanakaw. Ayan. Binigyan na kayo ng oras, binigyan na ng taning. Naku, matindi talaga to si Leviste. Ito po, simulan po natin doon sa pinakagwapong... Dapat nga matuwa si Ombudsman dahil ito na. Sige, tignan natin yung Cabral files. Tsaka si Soto, dapat tignan din nila. Di ba? Anak ng teteng, natatakot ba kayo sa Cabral files? Biruin nyo, natulak na nag-ano na dun sa bangin sa Baguio. Tapos may naiwan pa rin palang files. Ginawa na nila lahat ng makakaya nila. Pero may naiwan pa ring files. Dapat interesado kayo. Kaso nakikita ho ng taong bayan one-sided kayo Kasi ang sarap ng nakaupo dyan dahil ang daming kwarta, ang daming pera. Pinakagwapong secretary na nabuhay sa balat ng Pilipinas. Uy. Punta po tayo dito kay Boying, yung paborito nyong best friend. Alright. Sige, anong masasabi dito ni Secretary Boying Remulla? Yung franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahiyan? Nako! Nagalit na nga, Nagalit na. Yung franchise, nagsasalita siya. Samantala sa mga billion, trillion na pondo, hindi masyadong exaggerate. Hindi siya masyadong aggressive na patamaan. Halimbawa, ito, bro, yung billion, yung mga pinagkukuha ninyo dyan. Tapos may mga ghost project. Dapat ganun, di ba? Pero si Leviste, binanatan, Buhay na buhay yung 24 oras dyan. Tuloy tayo, Ay ka, binanata ni Boying si Leviste. Batang-bata ka ba? Wala kang kahiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada. Pero 'di ba mas nakakaya yung ibang mga nilalang na matanda na walang pinagkatandaan. 'Di ba? Ang dami ng experience sa gobyerno pero kasamaan pa rin ang pinapairal.
Yun ang totoong nakakahiya. Ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar Wow. energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. So, walang consent ng Congress sa transfer ng franchise na yan. Alam nyo, kahit anong dadaldal yun dyan, sige, oo, may mali. Oo na, sige na, mali na. Bakit yung maling mga bilyones na mga pondo-pondo, mga trilyon, ano na nangyari? Di kayo maingay. Pagkalaban, maingay. Yun eh. Sa totoo lang ha, di ba? Critical yan. National franchise. National franchise yun. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year Ako hindi ako interesado dyan eh. Interesado ako doon sa comparison na naiinis ka dito. Pero doon sa mga magnanakaw sa gobyerno, mga nakaupo, wala kang pakialam. So si Leviste ngayon, ang pinaka-priority kailangan, no? Kailangan paimbestigahan kaysa doon sa mga itinuturong mga magnanakaw. franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang Okay. controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Yan. Teka muna, okay? Dali muna natin dito. Lagay muna natin yan. Tama rin yun, Dito di ba? Sa picture na to. Okay, ako po, hindi ko po pinagtatanggol si Leviste. I'll be honest to you guys. Kanina ko lang siya na-meet. Okay? So Oo, wala kaming na-meet. personal relationship, knowledge, personal knowledge about kay Leviste. Okay? Oo. Pero, na-explain niya bahagya yung kanyang kalagayan dito sa kanyang franchise. Okay? Panoorin nyo na lang po kasi mahaba po yun. Yung vlog namin, yung interview namin sa kanya sa SMNI. Pero Okay. ito muna ang puntahan natin. Okay? Hindi po, again, ulitin, hindi po natin pinagtatanggol si Leviste. Mm. Kaya lang, eto yan. Bakit bigla-bigla naman nang gagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Leviste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Oo. Dati hindi naman, di ba? Wala namang ganyan. No? Ilang taon na ba ang lumipas? Wala naman. Di naman siya nag-iingay. Bakit ngayon? Di ba? Dahil ba sasabihin niya may yung Cabral Files? Yun lang ha. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. Ayo. May hawak siyang listahan. Ayo. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati naman, dati namang nabenta na yan ni Leviste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Sasabihin, ngayon lang siya naupong ombudsman, miski na. Oo. Di ba? Yung timing eh. Yung timing po, ng pagwawala, kita mo galit na. Huwag kang magwawala, boy. Hindi, okay yan. Lalo kang papangit niyan. Hindi, para sa akin, okay yan. Alam nyo, mas mabuti, binubuhos mo yung galit mo, lalo na kapag kaganyan ka yung edad mo, medyo mga pataas na, ganyan. Okay lang, sige, magalit ka ng magalit. Ganun lang yan. Okay lang yan. Ilabas mo yung damdamin mo, tapos pag uwi mo ng bayo, minom ka ng mga matatamis, ganyan. Kumain ka ng mga matataba. Tapos isipin mo na sobrang galit mo, no? Kaya mga ganun. Kaya maramdaman mong galit ka. Tingnan mo, nagwawala siya patungkol dyan. So, anong kinakalabasan nito? Bilang ombudsman, parang dinesisyonan mo na mali itong si Leviste. Mali yung hawak niyang Cabral Files. Hindi pa nga nila nakikita eh. Ganito yun eh. Halimbawa, lahat sila doon alam na nila na may problema talaga doon sa Cabral Files. Alam nila maraming madadawit. Puro katotohanan. Halimbawa lang madadawit lahat sila. Ang problema nito,
Inis na inis sila dahil akala nila nag-dive na si Cabral. Pero yung files na iwan. Ganun o ang nakikita ko doon. Kaya siguro nang gagalaite, ang hirap niyan, hindi ka makakatulog niyan. No? Iniisip mo, naku, Diyos ko po, ayan na naman. Akala ko okay na. Ang masama ngayon, ito no, pangkabuuan, ang gobyerno natin, base lang sa aking obserbasyon at opinion, pinangahawakan tayo ng mga masasamang nilalang. Nakakalungkot dahil wala ka ng masusumbungan. Itinalaga nila ombudsman, mga militar, kapulisan. Saan pa ba pwedeng magsumbong? Supreme Court? Wala na akong maisip kayo. May naiisip pa ba kayo na pwedeng sumbungan? Wala na. Kiko Barsaga, Libiste, tas yung isa pa, yung sa party list. Parang Duterte party list ata, parang ganun, no? Lahat ng mga yan, lumalaban po para sa katotohanan. Si BP Sara, ayan na naman, naghahanda na naman sila ng bagong impeachment para doon sa mga, malaking halaga pa rin, pero kung ikukumpara mo doon sa mga trilyones, bilyones, napakaliit lang ho ng 120 o 150 million na ibinibintang na naipaliwanag naman na ng COA na walang masamang tinapay. Wala na silang maibato kay BP Sara. Kaya nangangamote ho sila. Pero sa tingin ko lang po, kapag na-impeach si BP Sara, magwawala ho ang taong bayan. Kayo naman doon sa mga kumakapit na lang ng dahil sa inyong ego doon sa mga taga-kabila. Pero doon sa mga bayad, wala na tayong magagawa doon. Pero sa mga naghahanap ng katarungan, naghahanap ng katotohanan, naiisip nyo, oo nga, no? Pangit na talaga ng gobyerno natin. Maganda yan, manood kayo lagi sa mga bias media, tapos manood din kayo ng mga vlog, no? Mag-ano kayo, magmuni-muni, magnilay-nilay, mag-isip kayo, tingnan nyo kung sino yung tama. Tingnan nyo kung sino yung bayad at sa hindi bayad. Ganun mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, pag nakaabot po kayo hanggang dito, huwag nyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Binalik ko na po ang ating channel kasi parang naguguluhan si Lolo YouTube eh. No? X-Crew Deng TV. So ginawa ko na lang X-Crew Reaction and Opinion. Yan na ho ang ating channel. Lifetime na po yan, forever na yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Isa muna munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito Uy, ano yan? Ba't na-stop? kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Bakit naglalag? Hindi ganon. Ulit. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. Palike po ng video, please. Thank you.